medyo malaki po itong area na apektado po nitong low pressure area and shear line. Technically po 5 pong mga regions ang nakakaranas po ng mga pag-uulan dulot po nito. Sumampa na sa mahigit 81,000 mga pamilya ang naapektuhan ng mga pag-ulan na dulot ng shear line sa ilang mga lugar sa Luzon at Visayas. Sa update ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC kaninang alas 8 ng umaga, aabot sa nasa kabuang 81,050 families ang naapektuhan ng pag-ulan at pagbaha sa ilang mga lugar o katumbas ng mahigit sa 300,000 individuals. Aabot naman sa 43,665 individuals ang naitalang lumikas dahil sa pagbaha dala ng mga pag-ulan. Mahigit 5,500 dito ang nananatili sa mga evacuation centers, habang mahigit 37,000 ang nasa labas ng evacuation centers o pansamantalang nakikituloy sa mga kamag-anak o kakilala. Sa ngayon ay patuloy pang nangangalap ng impormasyon ang NDRRMC hinggil kung may casualty. Gayon din sa pinsalang iniwan ng kalamidad sa sektor ng agrikultura at infrastruktura. May 2 nang napaulat na namatay sa Pambuhan, Northern Samar dahil sa landslide. Isang matandang babae na kinilala na si Mana Clara at isang hindi pa nakikilalang bata. Sabi ng NDRRMC, kinukumpirma pa ito. So for ma'am, sa official na pag-uulat po dito at NDRMC Operations Center, wala pa po tayong nabalitaan or natanggap na nasawi. Although may lumilitaw po sa social media na nakarating sa atin din na meron daw po tayong 2 kababayan na medyo na-disgrasya daw po ata dyan sa area. Pero ito po patuloy po nating biniverifika kasama ang ating mga regional civil defense officers pati yung ating mga disaster managers po doon sa ground para matukoy po yung mga detalye. 5 rehiyon o 15 probinsya ang naapektuhan ng mga pag-ulan. Ang probinsya ng Northern Samar nagdeklara na ng state of calamity. Ayon kay Northern Samar Governor Edwin Ongchuan, inirekomenda na ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o PDRRMC ang deklarasyon ng state of calamity dahil sa matinding pinsala na idinulot ng mga pagbaha. Simula nitong Lunes at hanggang ngayong araw ay suspendido ang klase sa mga paaralan sa buong probinsya. Gayun din ang pasok sa trabaho ng mga manggagawa maliban na ang mga frontliners na nasa disaster response, health, public safety, banking, financial at food supply institutions. Sa Sumoroy Hall at Gymnasium sa Northern Samar, nasa 3,000 ang evacuees na pansamantalang nanunuluyan ang nabigyan na ng ayuda ng lokal na pamahalaan. Sa ulat naman ng Sigma Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, as of 6 a.m. ngayong araw, 19 na barangay na sa bayan ng Sigma Capiz ang lubog sa baha ang mga palayan dulot ng mga pag-ulan. Ilang kalsada rin ang hindi madaanan dahil sa baha na umabot ng 1 hanggang 2 metro ang taas. Mahigit 2,100 ang naitalang apektadong pamilya, kung saan 53 families ang inilikas mula sa 19 na barangay at kasalukuyang nananatili sa mga evacuation center. Nakapamahagi na rin ang lokal na pamahalaan ng relief goods at hygiene kits. Extended ang class suspension ngayong araw sa lahat ng level. Gayun din ang pasok sa trabaho ng mga nasa pribado at pampublikong opisina. Naka-activate na rin ang kanilang Emergency Operations Center at naka-preposition ng mga rescue personnels, vehicles at equipments. Inatasan na rin ang lahat ng barangay captain na i-monitor ang kanilang nasasakupang lugar. Samantala, halos 4 residente sa Northern Samar ang maingat na nailikas ng Philippine Coast Guard kahapon. Binubuo ito ng nasa 80 pamilya mula sa 5 magkakatabing barangay sa Katarman, Northern Samar. Liban sa Katarman, puspusan din ang evacuation at rescue operations ng PCG sa mga bayan ng Biri, Palapag at San Jose. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.